Hello guys! Recently may naging mainit na paksa regarding sa isang produkto na kung saan ay nadagdagan ng 3 horsepower ang output ng NMAX dahil lang sa CVT setup. Pero ang umagaw sa atensyon ng mga nakapanood ay yung output ng NMAX sa dyno na nasa 10 horsepower lang samantalang ang rating ni Yamaha ay nasa 15 horsepower mahigit. So may mga videos na din na nagpapaliwanag regarding sa pagkakaiba nito. Pero i-add up ko na lang din ito bilang pandagdag kaalaman para sa iba. So meron tayong dalawang klase ng dyno. Ang una ay yung wheel dyno na common sa mga shops kung saan sa gulong sinusukat ang output. Ito yung tinatawag na wheel horsepower. Pangalawa naman ay yung engine dyno. Ito naman ay sinusukat ang output sa mismong makina gayang nasa video. Ito yung kalimitang ginagamit ng mga manufacturers sa kanilang mga ads dahil mas mataas nga naman ang mga numero nito. Ang tawag sa output nito ay crank horsepower or brake horsepower. Dahil dito nakarekta yung dyno sa mismong crankshaft ng makina. Kaya mas mataas ang nakukuha na horsepower rating dahil wala itong power loss, di gaya ng wheel dyno na dadaan pa ito sa transmission hanggang sa gulong. Power loss. Ano nga ba ang power loss? Ito yung nababawas sa output ng makina pagdating sa gulong. Minsan, umaabot ito sa mahigit 15% ang nawawala dito, depende sa klase ng transmission at condition ng makina at saka transmission mismo. Kaya yung 15 horsepower rating ni Yamaha ay bawas na pagdating sa gulong. Pero hindi ibig sabihin ay pare-parehas ang masusukat ni wheel dyno kung magsasalang ka ng iba pang all-stock na NMAX. Gaya nga ng sabi ko, depende sa kondisyon na din ng transmission, makina, pababa ng gulong. Maaaring mas mababa or mas mataas sa 10 horsepower ang makukuha na output. So ayan guys, sana nakadagdag ito ng kaalaman sa atin bilang motorista at driver. As always, hanggang sa muli!